Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:35 ng gabi, 7:35 p.m. Live na naman sumasayang papuwid. Sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide ang panglinggong edisyon ng programang Tele Radio Diario. Sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Sa pangalan po ng aking executive producer si Mr. Caspar Pilatam, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Kabilang sa mga balita sa araw na ito, balitang Metro o Police Metro, bunso, tepok sa suntok ni Kuya. Anong dahilan? Nag-away dahil si speaker. Ating pangalawang balita, balitang probinsya, 30 nahuli sa isabong hub ni Atong Ang. Ano ba yan? Hanggang ngayon ba yan? At yung pangatlo nating balita, HDO versus Escudero, NGU, hingi ng Ombudsman. At ngayon sa detalye ng ating balita, ngayong gabi ng Abril 26, 2026, yung balitang Metro o Police Metro, bunso tepok sa suntok ni Kuya dahil nag-away dahil sa speaker mula sa panulat ng ating news writer na si Joy Cantos. Detalye ng balitang iyan, dahil lamang si speaker patay ang isang binata matapos pagsusuntukin ng kanyang nakatatandang kapatid na nagtamo rin ng saksak matapos na mauwi sa madugong away. Ang kanilang pagtatalo sa gitna ng isang inuman sa barangay Liwin, Lumban, Laguna. Kinilalang nasawing biktima sa pangalan lamang nitong Ayan, 26 na taong gulang at residente rin ng nasabing lugar. Arestado, nadakip naman ang suspect na si alias Taguro. Pinaligtad lang ito. Palabasay alias lang. 40 taong gulang na nagtamo ng saksak ng screwdriver sa kanyang tagiliran. Pero ginawang panaksak screwdriver. No? Sa ulat ng Laguna Police na italang insidente sa nasabing lugar mag-aalas 12 ng tanghali habang nagiinuman ang magkapatid. Inom tayo maaga para makarami tayo. Parang ganun. Ayon sa investigasyon, tumayo ang biktima para ayusin umano ang sounds ng speaker pero sinita ito ng kuya kaya nauwi sa may initang pagtatalo ng magkapatid. Pero kapatid yan ha. Sa puntong ito ay sinaksak ng screwdriver sa tagiliran ng biktima ang suspect na hindi naman malalim kung kaya't binalingan nito ang nakababatang kapatid na pinagsusuntok nito. Ang biktima ay umandusay sa lupa na may bula sa bibig na bagaman at nagawa pang maisugod sa pagamutan ay idiniklara ng dead on arrival sa posibleng sanhi ng internal hemorrhage. Samantala, nasakuti o nahuli naman ang mga nag-responding operatiba ng pulisya ang suspect na ngayon naharap sa kasong parricide. Pero mga kapatid kaya kung kayang ayusin, kung kayang mapagbigyan ng isa yung away magkapatid, itigil na yan para buhay kayo pareho. Sa iba pang balita, truck ng Araro, 6 anyos o 6 taong gulang, sana ako nag-error kaya nakahanda itong aking ang aking tablet. Sa ibang balita muna tayo, balitang probinsya, 30 nahuli sa isabong hub ni Atong Ang. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Joy Cantos ngayong Abril 26 taong 2026. Detalye ng balitang ito. 30 katao ang nadakip ng mga otoridad sa isinagawang raid sa isang illegal na online cockfighting o isabong hub na umano'y pinupondohan ng puganting gambling lord na si Atong Ang pa rin sa Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Sa ulat ni Talisay City Mayor Rowena Lizares at ng lokal na pulisya, ang raid ay matapos na itip ng kanilang informer ang umano'y illegal na operasyon ng isabong na ang pinanser ay si Atong at iba pang Chinese national. Tuloy pa rin kahit na pinaghahanap na si Atong Ang, meron pa rin siyang mga galamay talaga. Bandang 1:00 madaling araw hanggang alas 11:30 ng tanghali. Tagal 11 AM to 11:30 AM ng tanghali. Tanghali, maga pa yan, 11:30, bago magtanghali.
nitong Webes nang isagawa ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detention Group o CIDG. Ang operasyon sa ilalim ng flagship campaign na Oplan Bolillo, katuwang iba pang mga units ng pulisya at mga kaalyadong law enforcement units. Nabatid na bukod sa sinalakay na isabong hub, may mga iba pang isabong na tinutugay-gayan ang pulisya na nilalayong tuldukan ang isabong sa lalawigan at maging sa iba pang panig ng Negros Occidental. Tagalayan ako Bacolod City, Negros Occidental ako isinilang. Kabilang sa mga nasa kute ay 3 katao mula sa Talisay City, isang menor de edad habang iba pa ay mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon na dumayo lamang sa kanilang lungsod para mag-operate ng isabong. Nakumpiska ng pulisya sa operasyon ay nasa 270 panari, mga panabong na manok, mga kagamitan sa illegal na operasyon kabilang mga sets ng computer, laptops, routers, 26 na mobile phones, mga video cameras na may tripods, 3 Starlink satellite receivers at mga paraphernalia na gamit sa online vetting at cockfighting broadcast. Nagbo-broadcast din pala sila Sa kabuuan, nasa mahigit 200 panabong na manok ang nakumpiska. Karaming manok, pwedeng adobong manok. Anong luto ang gagawin natin dyan? Ng mga otoridad sa nasabing operasyon, inihayag ng pulisya na hindi nila ng mamayagpag ang ilegal na isabong sa lalawigan ng Negros at maging sa iba pang lugar sa Visayas region. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:42 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Parañaque at Radio Worldwide panglinggong edisyon. 8 operators ng tagging drug den timbog sa naganap na raid. Pero meron ding tagging drug den. Detalye ng balita ngayon mula sa panulat ni John Onson. Sayin natin detalye. Mindanao naman tayo, balita mula sa Cotabato City, 8 shabu dealer, 5 sa kanila mga babae na magkasabwat sa pamalakad ng tagong drug den ang nadakip ng mga anti-narcotics agents sa barangay Rosary Heights, 10 Cotabato City sa isang operasyon na naikasa sa tulong ng mga city at barangay officials. Nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PDEA-VARM ang 8 suspect na kinalalang sina Vai Yansmin, Barodi Usman, Saina Midtimbang Pandita, Normina Kamad Demalin, Odessa Kanalan, Abdal Marian Adam Matubil at ang kanilang mga lalaki. Umanong kasabot na siya Dato King Bato Di Usman, Dato John Mundin Abdul Karim at Ismael Mambayaw Udin na sinampahan na ng kaukulang mga kaso. Yung mga pangalan nila parang mga pangalan ng Islam. Kinumpirma nitong Sabado ni Edgar Jubay, Director ng PDEA-VARM, ang pagkadakip sa 5 babae. Hindi na kayo nahiya, kababae yung tawa. 3 lalaking suspect sa isang entrapment operation mismo sa kanilang drug den sa isang residential area sa barangay Rosary Heights 10. Pinangalanang Panamang Rosario yan. Ayon kay Hubay, ang mga suspek ay agad dinakip ng mga PDEA-VARMs agents at mga operatiba ng iba't ibang units ng Philippine Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na kanilang benentahan. Siyempre, may mga nagkunwaring bibili ng shabu sa bypass operation na suportado ng Direktor ng Cotabato City Police Office, si Colonel Hibin o Haibin Bongkayaw, na mga barangay officials at ng tanggapan ng Mayor Rus Matabalaw. Ayan pala yung mayor nila dyan, Mayor Rus Matabalaw.
Maliban sa 170,000 halaga ng shabu, nakumpiska rin mula sa suspect ang dalawang mobile phones na may numero ng kanilang mga contacts sa Cotabato City at sa mga karatig na bayan sa Maguindanao del Norte. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:45 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Shabu pa rin, walang katapusang shabu. Mula sa panulat pa rin ni John Onson, 54.4 million pesos o 54.8 milyong pisong shabu samsam o nasamsam ng PDEA sa bypass operation sa Zamboanga City. Mindanao pa rin ito. Dami pa ng shabu dyan, ano? Malita mula sa Cotabato City, nasamsam ng mga anti-narcotics agent ang abot sa 54.4 na milyong pisong halaga ng shabu sa dalawang hiwalay na operasyon sa Zamboanga City. Sa ulat nitong Sabado ni Brian Babang, Direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 9, unang na-entrap bandang at tanghali nitong Biyernes sa kanilang mga agent ang dalawang lalaking dealer sa barangay Kabatangan na nakunan ng 3 kilong shabu. Karaming shabu yan, 3 kilos, na nagkakahalaga ng 20.4 million pesos. Laking halaga, no? 20.4 na milyong piso. Agad na nadakip ang dalawang suspects ng mga magkasanib na PDEA 9 agent at mga operatiba ng iba't ibang units ng Police Regional Office 9 na kanilang nabentaan ng shabu sa gilid ng Bypass Road sa barangay Kabatangan. Maliban sa shabu na nagkakalaga ng 20.4 million pesos, nakumpiska rin ng PDEA 9 agents ang itim na Toyota Fortuner ng dalawa na may plate number na NDX 4197 at ang kanilang mga mobile phones o yung kanilang mga cellphone. Makalipas sa 6 na oras, isang lalaking dealer naman ang na-entrap ng PDEA 9 agents at mga pulis sa gilid ng diversion road sa barangay Julianan sa Zamboanga City. Nagtangka pang tumakbo palayong suspect ng mahalatang mga narcotics agents pala ang kanyang nabintahan ng 5 kilong shabu na nagkakalaga ng 34 million pesos. Kalaking mga halaga, no? Sa naturang entrapment operation, ngunit nahabol ito at dadakip rin kalaunan. Alas 7:48 na ng gabi, sa iba pang balita, dito tayo sa balitang bus ng araro ng bahay nahulog sa bangin. Mga pasahero himalang nakaligtas. Yun ang maganda, no? Yung nahulog ang kanilang sasakyan sa bangin pero nakaligtas sila. Pasahin natin, baka makadiyos lahat ng mga to kaya naligtas. No? Detalye ng balitang yan. Balita mula sa Libmanan, Camarines Sur, lugar ng misis kong namatay na ito. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng isang driver ng bus matapos na mang-araro ng bahay at mga sasakyan bago nahulog sa malalim na bangin sa kahabaan ng Maharlika National Highway ng Zone 5, Barangay Bicol, Libmanan, Camarines Sur. Bagamat may ilang pasaherong nasaktan pero wala namang naiulat na nasawi o namatay at lahat ay nasa mabuting kalagayan. Buti na lang. Salamat po Diyos ko. Sa ulat, dakong alas 5 ng madaling araw mula sa Maynila patungong Naga City, binabagtas ang Raymond Bus Line na may body number 7228 na minamaniho ng alias Wen ang kahabaan ng highway. Gayunman, pagdating sa naturang lugar ay isa umanong kasalubong ng motorsiklo ang biglang pumasok sa linya ng bus. Kaya kinabig nito ang manibela at nawala ng kontrol dahilan upang bumangga sa isang bahay, isang nakaparadang kotse at 2 motorsiklo sa tabi ng kalsada hanggang diretsong nahulog sa bangin. Sa lakas ng pagkakabangga ay nawasak ang bahagi ng bahay pero mabuti na lang at nagkataong wala umanong tao sa loob pati na ang mga sasakyan ng maganap ang insidente.
Mabilis na rumisponde ang mga pulis at mga tauhan ng MDRRMO Libmanan at inalalay ang makalabas sa mga pasahero sa bus. Ang nagsulat ng balita, si George Hallery. Alas 7:50 na ng gabi, tapos na natin lahat itong apat. Balik naman tayo dito sa aking tablet o subukan ko namang bumalik dito sa aking laptop. Ayan. Tingnan natin ha. Pero napunta ito sa nag-error. Palit-palitin ko na lang ito, yung cellphone at laptop. HDO versus Escudero, NGU, hingi ng ombudsman. Detalyang balitang ito mula sa panulat. Sino nagsulat? Si Angie de la Cruz. Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng probationary hold departure order laban kay Senador Chis Escudero at negosyanteng si Menard Ngo. Ayan, Ngo pala yun. Tao pala yun. HDO versus Escudero Ngo. Escudero Ngo hingi ng ombudsman. Ayan. Kala ko NGO. Sina Escudero at Ngo ay inimbestigahan hinggil sa kasong plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control miss. Ang kahilingan ito ng ombudsman ay nairapol sa Sandigang Bayan 6 Division. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya ay panelik sa pamagitan ng Ngo ng 20% o 160 million pesos ng 800 million pesos ng inserted projects para sa Valenzuela sa General Appropriation Act. Ani Bernardo, ang 160 million pesos ay laan para kay Escudero. Ani Bernardo, Singo ay kanyang close friends na personal na nagdala ng cash sa opisina nito sa Maynila. Dito nasisira yung mga senador, no? Sa kanyang affidavit, sinabi rin ni Bernardo na Singo ay close friend at campaign contributor ni Escudero. Itinanggi na ni Ngo at Escudero na sila ay sangkot sa flood control kickback. Ayan. Ayan, ano? Grabe, ano? Sa iba pang balita, balik tayo sa tablet na ito. Balitang pambansa, fresh order sa yaman ni Romualdez inalabas. Ang balita mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Nagpalabas na ng fresh order ang Court of Appeals laban sa mga ari-arian ng dating House Speaker na si Martin Romualdez kaugnay ng investigasyon sa umunay irregularidad sa flood control projects. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay ng issue sa asset ni Romualdez. Ayon kay Rimulya, saklaw ng freeze order ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakapangalan kay Romualdez. Aniya ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kumuha ng court order mula sa Court of Appeals sa tulong ng Office of the Solicitor General bilang counsel ng Estado. Nauna nang kinumpirma ng AMLAC na may freeze order laban sa isang kasalukuyang miyembro ng Kongreso, ngunit hindi nito agad isinapubliko ang pangalan. Sinabi rin ni Rimulya na ang naturang hakbang ay bahagi lamang ng mas malawak na investigasyon at may 5 hanggang 6 pang kaso na nakahanay at inaasang isasampa sa loob ng susunod na 2 linggo. Sa ngayon, nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso at tiniyak ng ombudsman na sinusunod ang due process. Dagdag pa ni Rimulya, hindi madaling labanan ng mga akusadong may kapangyarihan at malaking pondo, lalo na kung may usapin
o lalo na kung ang usapin ay pagnanakaw umano sa pondo ng gobyerno. Ito. Sa iba pang balita, nagatid sa ating oras, ganap ng alas 7:55 ng gabi. Detalye naman ang balitang isang bilyong pisong alok na Bernardo pinalalakas aplikasyon ng Rebilla para sa piyansa. Sangayon sa defense lawyer. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Merlayson, ang magsasakang reporter. Naging sentro ng pagdinig sa piyansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang alok na pagbabalik ng 1 bilyong piso ni dating Public Works Undersecretary Roberto R. Bernardo, kung saan napansin ng court observer na imbis na palakasin ay lalo nitong pinahina ang kaso ng prosecution. Sa huling pagdinig sa harap ng Sandigan Bayan 3rd Division, tinanong ni Associate Justice Ronald Moreno ang tungkol sa alok na Bernardo na ibalik ang malaking halaga sa gobyerno bilang isa sa mga kondisyon para tanggapin siya bilang state witness. Ayon sa depensa, ang ganitong kalaking halaga ay hindi basta kayang ibalik ng isang minor na kalahok lamang, at sa halip ay nagpapahiwatig na si Bernardo ay may control o access sa malalaking bahagi ng pondo ng mga proyekto. Para sa mga tagasuri, inilalagay nito si Bernardo sa sentro ng umano'y anomalya kung saan inilarawan siya ng depensa bilang pangunahing arkitekto ng iskema at hindi simpleng whistleblower na naglalantad ng katiwalaan. Sa kanyang cross-examination, tinanong pa ng abogado ng depensa na si Attorney Reo de Anthony Balise si Bernardo. Ikaw ba ang mastermind na binibigyan diin ang malalim nitong pagkakasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control at ang kanyang pagiging malapit sa pondo? Sa sarili niyang testimonya, kinumpirma ni Bernardo na nakinabang siya sa illegal na sistemang siya mismo ang tumulong magdesenyo at magpanatili. Nakapaligid sa kanya ang mga tauhan at kasamahan na sumunod sa kanyang mga utos, nagsagawa ng kanyang mga direktiba at umano'y nakinabang din sa ilang sistemang pinatatakbo sa pamagitan ng koordinado, tuloy-tuloy at pakinabang na operasyon sa kabila ng kawalan ng pananagutan. Siyempre, kikita kayo ng gusto, gagawa kayo ng paraan talaga. Hindi ka makakapagbalik ng ganitong kalaking halaga kung hindi ka mismo ang nasa gitna ng galaw ng pera, ani Balise. Lumutang usapin ng 1 bilyong pisong alok na pagbabalik sa presentasyon ng ebidensya ng prosecution kung saan tumistigo si Bernardo bilang state witness upang patunayan ng pahayag na malakas ang ebidensya laban kay Rebilla, ang pamantayang legal upang itanggi ang piyansa sa mga kasong hindi ito karapatan. Iginit ng depensa na dapat tignan ng may pag-iingat ang testimonya ni Bernardo dahil hindi lamang ito kulang sa matibay na ebidensyang sumusuporta, kundi nagpapakita rin ang kanyang alok sa 1 bilyong piso na may malakas siyang personal na interes na makipagtulungan sa gobyerno upang makaiwas sa prosecution. Parang ganito, sasabihin ko niyo totoo, pero pwede akong makaligtas, ha? Ayon pa sa kanya, mga testimonya ng ilang pang saksi o witness ng prosecution ay hindi direktang nag-uugnay kay Rebilla sa umunoy muling paggamit ng pondo at sa halip ay lalo pang itinatampok ang sentral na papel ni Bernardo. Isang direktor ng Public Works sa National Capital Region o NCR ang nagpaliwanag kung paano pinaproseso at ipinatutupad ang mga proyekto, ngunit hindi nito itinuro ang anumang direktang partisipasyon ni Rebilla. Si Engineer Alcantara naman ay nagbigay liwanag kung paano isinagawa
ang mga proyekto sa aktual na implementasyon ng flood control works, ngunit wala pa rin siyang naibigay na direktang ebidensya na uugnay kay Revilla sa mga sinasabing anomalya. Parang pag nagkataon, makakaligtas si Senador Revilla rito. Ganon din si Engineer Paul Cortez, na tumalakay sa dokumentasyon at mga proseso kaugnay ng listahan ng mga proyekto, ngunit hindi rin nakapagturo ng anumang utos, transaksyon o pulong na kinasasangkutan ng dating senador, si Ramon Bongbong Revilla ang tinutukoy. Dagdag pa ng depensa ang alok ni Bernardo na ibalik ang 1 milyong piso sa gobyerno, hindi lamang simpleng pakikipag-ugnayan o pakikipagtulungan, kundi indikasyon ng lalim ng kanyang pagkakasangkot sa anomalya sa pondo ng flood control. No? Tindi, no? Sara Duterte naman tayo. Ito. Bank transaction ni VP Sara, Vice President Sara Duterte, mas malaki pa sa 6.7 billion pesos sangayon sa sulon. Billion naman to, kanina million ang pinag-uusapan natin. 1 million, pero itong kay Sara Duterte 6.7 billion, billion hindi million. Ang nagsalat ng balita si Joy Cantos. Detalye ng balitang ito. Naniniwala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua na ang nasilip na Anti-Money Laundering Council o AMLAC na suspicious transactions na nasa 6.7 to 7 billion pesos ay bahagi lamang ng tumalo na naman sana ay bahagi lamang ng umano'y aktual na limpak-limpak. Iba tawag, tumataginting. Ito, tama lang ito, limpak-limpak. Pag tumataginting po kasi yung bariya yun. Kumakalansing. Pero ito, limpak-limpak, tama to. Na salapi na dumaloy sa accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang nasita ng AMLAC ay mga kaduda-dudang transaksyon lamang kung saan ay hindi napasama rito ang iba pang halaga na naideposito na kailangan ring ma-report. Yung nakadeposito, hindi ni-report, ganun ba yun? Hindi naman po ito ibig sabihin na ito yung total na pagdideposit nila po, pwede pong mas malaki pa po rito saad ni Chua sa New Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Sayang, wala ako ron. Inihayag pa ng sulon na ang limitasyon ng data ng AMLAC ay critical para ma-assess kung gaano kalaki ang financial aktibidad ni Vice President Duterte at ng Mr. nitong si Attorney Manasseh Mans Carpio. Ito pong nasa AMLAC na nakadeklara. Ito po yung mga covered transaction at saka suspicious transaction lamang. Hindi pa po rito kasali yung mga pinasok sa deposito sa kanilang account na mas mababa sa covered transaction ani Chua. May ilang pang mga paragraph ng balita, dalawa pala ito, isa't kalahati, ipiniliwanag pa ng sulon na ang automatikong inireport na AMLAC sa AMLAC ay ang malalaking transaksyon lamang na suspicious. Sa huling paragraph ng balita na kasi kapag pag sinabi mong covered transaction, ibig sabihin po niyan 500,000 o million marahil ito. 1,000 ba? 500 million. Tama, 500 million pataas. So pagka 500 million pataas, talagang nire-report po yan sa AMLAC ng bangko. Pero pagka mga below that, hindi po yun nireport. Paliwanag pa ni Chua. Alas 8:04 na ng gabi, patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide pang Sunday edition o pang linggong edisyon
ng programang Teleradyo Diario sa pangunguna po ng iyong lingkod, Reden Oro. Detalye naman ang balitang sang-ayon sa DOE o Department of Energy, 21,000 metric tons ng LPG inangkat mula sa US o United States. Detalye ng balita mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Mas matatag na supply ng liquefied petroleum gas o LPG ang maasahan sa bansa matapos makabili ang Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metrikong tonelada sa Estados Unidos. Inihayag ng Department of Energy o DOE kahapon, araw ng Sabado, na nakatakdang ihatid sa Pilipinas ang nabiling US-based LPG sa Mayo 20 hanggang Mayo 31 na ibababa sa Batangas. Ayon sa DOE, Department of Energy, bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno matiyak na matatag ang inventaryo at supply sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga kababayan at negosyo sa gitna ng krisis sa nagaganap na sa gitnang silangan. Una nang nakaranas ang mga mamimili ng pagbaba ng presyo ng LPG sa unang bahagi ng linggong ito na 3.36 o 33.00 pesos na rollback sa bawat 11 kilong tangke ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Mas mababang gastos sa shipping at transportasyon ng dahilan ng rollback ani Arnel T., founder ng LPGMA. Gumagawa po yan ng tangke na nilalagay. Yung LPG nilalagay sa tangke. Ito, halos tapos na natin to. Oo. Subukan natin lumipat sa iba pang mga balita. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 8:07 na ng gabi. Dito naman tayo sa balitang pambansa mula sa panulat ni Lodi Bermudo. NBI may lead na sa death threat kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Pinahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na may sinusundan na silang lead kaugnay sa mga banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at dating House Ferdinand Martin Romualdez. Gayunman, sinabi ni Matibag na sa tamang pagkakataon nila ito ilalantad. Tiniyak niya rin na dadaluhan ng mga opisyal ng NBI ang susunod na pagdinig sa House Justice Committee sa April 29. Una lang pinadalhan ng subpoena ang NBI ng nasabing committee na magpresenta ng resulta ng isinagawang investigasyon hinggil sa nasabing issue. Ang issue ay kaugnay sa isinagawang online briefing ni Vice President Sara noong Nobyembre 2024 na hayagang sinabi na iniutos na niya ang pagpatay kay Marcos, sa First Lady at kay Romualdez kung may mangyayari umano sa kanya. Ganti. Sinabi ni Matibag na ang kanyang testimonya ay nakasentro lamang sa naging investigasyon ng NBI sa banta ni VP Sara Duterte kabilang ang mga digital at pronouncement sa social media. Noong taong 2025 o nakaraang taon, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng reklamo laban kay VP Sara matapos ang isinagawang investigasyon. Tapos na tayo dito. Iwanan na muna natin yan. Try nating lumipat sa ating... ito. Pasok na naman ito. Oo. Ayan, EDSA Ortegas flyover. Ba't naglalaro ito? Sana ako? Ba't napunta na sa
balitang showbiz. Ito, basahin nga muna natin to kahit na balitang showbiz ito, pero showbiz politics ito. Mayor Vico ng Pasig City, maraming tinanggihang manliligaw. Siya ba nililigaw? Nagsilat na balita si Esther Arroyo. Basahin natin yung kwentong ito, ang balitang ito. Tiyak na marami ang manghihinayang sa mahusay at batang mayor ng Pasig City na si Vico Soto kapag bumaba na ito sa kanyang pwesto when his final term bilang alkalde ay magtapos sa darating na 2028 local and national elections. Sana ako. Patito na ako sa ano. Kung pasok lamang si Mayor Vico sa age requirement sa pagkapresidente ay marami ang naniniwala na kayang-kaya niyang pamunuan ng maayos ang buong bansa tulad ng ginawa at ginagawa niya sa Pasig City na isa ngayon sa most progressive cities in Metro Manila dahil sa kanyang pamumuno na walang halong korupsyon. Galing, no? Kahit ang ama ni Mayor Vico, ang veteran host ng Itbulaga, singer, actor, comedian at producer na si Vic Soto, ay naniniwalang kayang-kayang pamunuan ang kanyang anak ang ating bansa. Pero ang problema nga, pagdating sa 2028 presidential election, he would only be 38 by 2028, short by 2 years dahil sa at least 40 years old pataas ang pwedeng tumakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Tulad ni dating VP Leni Robredo o Vice President Leni Robredo na mayor ngayon ng Naga, wala rin itong planong tumakbo muli sa pagkapangulo ng bansa dahil gusto umano niyang tapusin ang kanyang termino sa pagka-mayor ng kanyang hometown dahil marami pa raw siyang mga planong gawin sa kanyang nasasakupan o sa Bicol region. Kahit umano si former Vice President Leni ay wala ring paniniwala sa kakayahan ni Mayor Vico Soto sa puno ng ating bansa. Pero malayo pa ang 2028 ay maaari pang magbago ang desisyon ni Mayor Vico, gayon din ni dating BP Leni Robredo. Vertical series bumabaha siguro to na rin sa bansa. May bago na namang outlet ang actresses, writer, screenwriters, directors, and production people. Ang vertical drama with also caught Hollywood by storm na napapanood anytime and on friendly smartphones. Ang bagong platform na ito ay hindi rin ligtas sa Pilipinas dahil ang Viva, ang kauna-unang kumpanya na pumasok sa pagpuproduce ng vertical drama series which only take 2 days to shoot was mas mura ang production cost ng vertical series kumpara o kung ihahambing sa mainstream or regular series. Ang Viva ang kauna-unang gumawa ng vertical series sa pamamagitan ng kanilang Viva Movie Vax MVP. Simula naman sa darating na April 30 2026 ay mapapanood ang unang vertical project ng I Want ng ABS-CBN sa pamamagitan ng Chambermaid's Daughter kung saan tampok na mga bituin ang unang tambalan ni na Alexa Ilacad at Jello Rivera ng BGU na pinamamahalaan ni Teodor Boborul. Bukod sa BMB and I Want, tiyak na magsisunuran din ng ibang mga existing streaming platform tulad ng GMA at Signal among others. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:14 na ng gabi. Balik tayo sa ilang pang mga balita. Dito tayo sa balitang pambansa. Tapos ka na ito 1 milyong alok ni Bernardo, tapos ka na yan. Meron tayong bahaging Bicol, ito. Pangasinan, sadyang magaling sa Brokes Wheating. Bukes, no?
to. Ano ito? Column ito. Pero basahin natin dahil dito na tayo. Ang simultaneous raids ng National Bureau of Investigation, National Capital Region noong April 13 laban sa Bukis Weting sa Pangasinan ay malinaw na ebidensya o katunayan na sadyang magaling ang lalawigan sa pagkukubli ng iligalidad o illegal. Hindi legal, illegal. Sa dami ng dadakip mula Urdaneta City hanggang San Carlos City, Pangasinan, sana ako. Ayan. Yun na 170 katao kasama na ang isang dating konsehal. Konsehal ka pa naman sa bayan ng Rosales, Pangasinan at kapitan sa Manawag, Pangasinan. Malinaw itong hindi maliit na racket kundi pinatatakbo ng sindikato. Pag ganyan, sindikato talaga. Ito ay organisadong galaw, hindi mabubuo kung walang nakakakita, walang nakakaalam, at masahol, walang pumipigil. Yun ang pinakamatindi roon. Nakikita nga pero walang pumipigil. Kung dekada nang umiikot ang Weting, Buki sa mga bayan-bayan sa Pangasinan, paano ito na-discover? Nasaan ang Philippine National Police Pangasinan habang lantaran ang kolektahan? Nasaan ang Philippine National Police Regional Office 1 habang may mga lugar na kilala ng publiko kung saan umiikot ang Bukis Weting Operation? Higit sa lahat, nasaan ang gobernador? O sino ang gobernador ng Pangasinan? Ang may pangunahing mandato sa kaayusan at pananagutan ng buong lalawigan o Pangasinan, buong Pangasinan. Hindi sapat ang pangakong iimbestigahan paano nagkaroon ng Bukis Weting kapag ang illegal ay nagiging bahagi ng araw-araw na buhay, ang hindi pagkilo sa hindi na neutral. Ito ay pagkonsente. Kung hindi ninyo alam, bakit ninyo hindi alam? Kung alam ninyo, bakit hindi ninyo pinigilan? Sumatotal, palpak si Gobernador, palpak ang PNP sa Pangasinan. At kapag may mga dating opisyal at kilalang personalidad na nasasangkot, hindi na ito simpleng usapin ng krimen, usapin na ito ng impluwensya at proteksyon. At kung may proteksyon, may pumapayag sa itaas. Hindi pwedeng hanggang kobrador at maliit na operator lang ang nahuhuli habang ang malalaking pangalan ay nananatiling untouchable. Iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang cycle, paikot-ikot lang, may nahuhuli, may ingay, tapos pabalik sa dati. Pagkatapos ulihin, andyan na naman. Panahon ng maningil, direkta at walang paligoy-ligoy, ano ang ginagawa ng gobernador bago pa umabot sa ganito? Sa Philippine National Police Pangasinan, paano ninyo pinalusot ang ganitong kalawak na operasyon? Sa Philippine National Police Regional Office 1, nasaan ang oversight ninyo? Kung walang malinaw na pananagutan mula sa itaas, ang bulabog ay mananatiling magaling sa palabas lamang, maingay ngayon pero bukas tahimik na naman ang galing sa illegal. Ang galing sa illegal, tahimik na naman. Tatay Digong at Vice President Sara na double warmy. Sa inyo natin to, kulong pa rin marahil ito. Tatay Digong at Vice President Sara na double warmy. Ayan. Agad sa ating oras, ganap ng alas 8:19 ng gabi, patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario pang linggong edisyon. Sa impilang ito, ang Paranaque Net Radio Worldwide. Makasaysayan ng April 22 para sa pamilya ni Tatay Digong dahil na double whammy, siya ng dilubyong tumama sa kanila. Si Tatay Digong ay bigong makalaya sa Dahig at tapos ibusura ang kontensyon niya na walang jurisdiction sa kanya International Criminal Court o ICC. Samantalang si BP Sara Duterte naman ay ginisang mabuti
sa hearing ng House Committee on Justice. Umaharap si Tatay Digong sa kasong crimes against humanity noong mayor pa siya ng Davao hanggang sa maging president siya ng Pilipinas, at si Vice President Sara Duterte naman ay na-impeach o ini-impeach ng Congress dahil sa desisyon ng 5-member appeals chamber ng ICC. Ang ibig sabihin nito ay tuloy ang pagdinig sa kaso ni Tatay Digong. Ngayon na rin din ang pagdinig ng House Justice Committee ng impeachment ni BP Sara. Kailangan po bang i-memorize yan? Sa hearing, kinumpirma ng AMLAC na ang mag-amang Duterte ay may aabot sa 6.77 billion pesos account sa bangko. Namin ni AMLAC Executive Director Ronel Binaventura na beripikado nilang mga suspicious transaction na ginawa si BP Sara at ang kanyang mga kamag-anak. Ani Binaventura, may 630 covered transaction, 38 suspicious transactions na nagkakahalagang 6.77 billion pesos na ginawa ni BP Sara sa kamag-anak. Ganito pala yan, may 4.4 billion pesos na pumasok sa account, 1.5 billion pesos ang na-transfer at 791 million pesos ang hindi ma-classify kung ito ay inflow o outflow. Anang AMLAC report, idinagdag pa sa House Justice Committee hearing na ang lahat na TV transaction na pinili ni ML Party List Representative Leila de Lima sa mga dokumentong ipiniresenta ni dating Senador Sonny Trillanes ay nagmatch sa kanilang record. Ang sakit. Sakit nito. Sa pagpapatuloy ng balita sa pagsiyasat naman ni Attorney Karen Bato ng Central Records Division ng Ombudsman sa SALENS ni Vice President Sara mula 2007 hanggang 2024, lumabas na ang lahat ng figura sa dokumento ay totoo. Itinay naman ni Bicol Saro Porteles Representative Terry Ridon na ang net worth ni BP Sara sa naturang period ay tumaas ng 1,000% o mula 7.2 million pesos hanggang 88.51 million pesos. Hindi umano nito diniklara sa kanyang SALN ang cash on hand o cash in bank kahit tumaas ng todo ang kanyang yaman. Aling paragraph ng balita, may magandang paliwanag naman ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poe sa mga isyu na binabato sa una, kailang sa Senado na sila sasabak. Abangan po yan. Subukan nating bumalik sa ilang pang mga balita nagatid sa ating oras. Ganap ng alas 8:23 na ng gabi. Di tayo makabalik sa balitang balitang metro at balitang pambansa. Subukan nating bumalik sa laptop ko. Yan. Baka sakaling makabalik tayo. Ayan. Dito tayo muna sa cellphone. Pagdating sa ating oras, ganap ng alas 8:23 na ng gabi, Philippine Standard Time. Yan. Ito. Pabalik ako rito sa cellphone ko. Showbiz news na ito. Subukan natin showbiz news natin kay Robin Padilla. Try natin. Robin, suko na sa politika. Talaga lang ulit-ulit ka. Ayaw ko nang tumakbo. Ganun si Robin Padilla. Si Senador Robin Padilla. Mariel, di na naniniwalang politikong asawa. Talaga lang Pasahin nga natin balitang ito. Sana ako. Ayan. Maliit nga lang letter dito. Parang seryoso na talaga si Robin Padilla. Sa abroad na sila tumira ng kanyang pamilya. Di pa tayo dito para mas malaki.
maliit sa cellphone eh. Nawala yung salamin ko sa mata. Kaya nahihirapan akong magbasa. Yung reading glass ko, ito, baka sakali, pindutin natin to, baka magkasunod-sunod na ito pagkatapos ng balitang ito. Ayan, oh. Wala, ano, ubos na talaga yan. Mas maganda sana kung sa laptop tayo makakabalik. Mas madaling hanapin sa laptop eh. Ilalagay mo lang sa balitang metro, balitang probinsya, makakabalik ka na doon sa gusto mong balita. Pero ang ginagawa ko kasi, pagka ubos na yung balita ko sa laptop, sa tablet, nagbabasa ako ng mano-mano sa dyaryo. Ang problema, nawala pa yung salamin ko nung Sabado, kaya hanggang ngayon, wala akong ginagamit na salamin. Tuloy lang natin to, no? Sa cellphone app at sa magre-retired na siya sa politika. And Notch Hill, ito ang inamin niya sa Politico Talks ng Billionaire News Channel noong isang araw bilang sagot sa sinabi niyang for sale na ang kanyang Museo de Padilla sa Quezon City. Baka gusto niyong bilhin, ha? Anong oras na? Alas 8:26 na ba ng gabi? Tama, alas 8:26 na. Patuloy pa rin ka nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo. Simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. I'm sorry, patawalan niyo ako, hindi ko nakikita ang future sa sistemang ito. Bagay ng sagot niya sa host na si Miss Marichu Villanueva. Maaring sinabi na last year ni Senador Robin na aalis na siya sa politika sa 2028 bilang bahagi raw ng agreement nila ng misis niyang si Mariel Rodriguez. Pero bakit may nabuo na silang ticket ngayon, sa 2028, naunguna si Robin Padilla, yung uli si Mike Defensor. Earlier this year ay kinumpirma na rin ng misis niya sa vlog ni Julius Babaw na hindi na raw tatakbo pang muli si Senador Robin sa susunod na eleksyon. Naitanong kasi ni Mariel kung ano ang plano ni Robin sa susunod na 2 taon. Don't know it. Okay, this reality good question because Robin does not, ayaw na niya. He is always saying that because nabaginan siya sa mga bagay-bagay, ganun, say ng inactive TV host na si Mariel. Inamin din niyang napag-uusapan nila ito ni Robin at maging siya ay hatirin ang nararamdaman tungkol dito. May mga araw daw na sinasabi niya sa mister na huwag nang tumakbo, pero naisip din niya na may nagagawa ito. Sinabi rin niya sa pakiramdam niya ay hindi deserve ng mga tao ang kanyang mister. Karagtong pang mga bahagian, pero subukan natin. Bagay, anong oras na? Alas 8:29 na ng gabi. 35 tayo nag-umpisa eh. Di 8:35 tapos na tayo. Maligayang panonood kay Mr. Gaspar Latam. Ayan, At sa iba pang mga tagapanood natin, simple lang ito ng Paranaque Net Radio World. Subukan kong bumalik ulit sa ilang pang mga balita nagatid sa ating oras, ganap ng tapos na ba yung magaganap na eleksyon sa National Press Club? May mga bagong tumatakbo ngayon dyan. Vice President
Sana kung makita ko yung kung saan yung nakita. May nakita akong kung sino mga tatakbo. O, tignan natin kung ito, nakabalik na tayo sa balita natin, balitang probinsya, bodega na raid, 5.2 million pesos na puslit na UC na kumpiska. Walang katapusang kumpiskasyon ito, no? Kinumpiska ng Philippine National Police ang tinatayang 5.2 million pesos na halaga ng iba't ibang commercial brand ng sigarilyo na umiwas sa kaukulang buwis ng Kalakhan, isang bodega sa Iloilo City. Sa ulat ni PNP o sa ulat kay PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr., tinakip ang 38 taong gulang na Pilipina, residente ng Carles Iloilo dahil sa paglabag sa Section 263 ng Republic Act 11467 o mas kilala sa unlawful possession of removal of articles subject to excess tax without payment na nagkakahalaga ng 5,227,000 5,227,837,009 pesos kabilang ang tax penalties. Dakong alas 7:45 ng gabi ng Abril 23, 2026 nang pasukin ang warehouse ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at Bureau of Internal Revenue Regional District Office 75 Northern Iloilo sa Barangay Hulog, Estancia, Iloilo. Isinagawa ang on-site inventory ng BIR Revenue Officers o sa harap ng dinakip na suspect at isang opisyal ng barangay para sa transparency at dokumentasyon. Oras ganap ng alas 8:32 ng gabi, Philippine Standard Time. Balik tayo dito. 8 operator ng tagging drug den timbog sa raid. Nabasa na natin yan kanina. 30 nahuli sa isabong hub ni Atong Ang. 54.4 na milyong pisong shabu na samsam ng PDEA sa bypass operation sa Zamboanga City at Bunso Tepok sa suntok ni Kuya. Ayan, ilang minuto na lang. Tapos na tayo. 3 minutes na lang. Papasa na lang tayo ng ilang pang mga balita. Ito, bank transaction ni BP Sara malaki sa 6.7 billion pesos. Sa ngayon sa DOA, 21,000 metric tons ng LPG inangkat mula sa US. NBI may lead na sa death threats kay Pangulong Marcos at First Lady. At sa showbiz news, Andrea inilabas ang Laya, may serye na ring kasunod. Showbiz news pa rin, Benny Joanna maging weather girl sa US. First Capital Cup Earth team up, lalayas na. Katrina itinanggi si Chris. Kikoy magkakaanak na. Mayor Biko maraming tinanggihang manliligaw. Jaime Fabregas, Boji Pasqua at Freddy Wave ramdam sa bagets uli. Alexa at Jello magpapahilig sa vertical drama. Pangasinan sadyang magaling sa Bukis Wedding. Tatay Digong at VP Sara sa Double Whammy. PNP Nartates tahimik sa NBI waiting operation. Tutuli ear may nakabala sa tenga. Ayun, Bunso Tepok sa suntok ni Kuya umulit-uli. Ayan, palo na tayo. 8:34 na ng gabi, Philippine Standard Dan. Muli sa pangalan po ng aking executive producer si Mr. Gaspar Pilatam, sa pangalan po ng aking technician dito pa rin sa programang Teleradio Diario, simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide, panglinggong edisyon. Ako pong muli ang iyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Philippine Standard Time, alas 8:35 na ng gabi. Salamat po sa inyong pagsubaybay.